video natin ngayon ay request mismo mula sa isa sa ating mga subscriber na aking natulungan sa kanyang visa process. Ang tanong niya sa akin ay, na-receive ko na po ang aking green card, pero lumipat ako ng bagong address. Kailangan ko ba bang i-update ang USCIS account? At paano ko po ito gagawin kung wala na akong pending case? Kaya kung pareho kayo ng sitwasyon, para sa inyo ang video na ito. Ngayong araw, ipapakita ko sa inyo ang step-by-step guide kung paano mag-change of address sa USCIS online account. Ano ang ilalagay sa bawat page, at ano ang gagawin kung more than 10 days na mula nang lumipat kayo. At kung nakuha nyo na ang inyong green card at wala na kayong pending USCIS case, panoorin hanggang dulo dahil ipapaliwanag ko rin kung ano ang gagawin kapag humingi ang USCIS ng case number, A number, o receipt number. Kaya simulan na natin ang video. Welcome to the Swanberg channel. In this channel, we share visa tips, how-to videos, codes, and vlogs. Marami pang salamat sa panonood at pag-subscribe sa ating channel. Step 1. Login to your USCIS account. Pumunta sa inyong browser at i-click ang official USCIS website. Ipapakita ko dito sa screen. At pagkatapos, click Sign In and login to your USCIS online account. At kapag kayo ay nakapag-login na, punta kayo sa My Account. I-click ito. Step 2. Change of address. Under sa My Account, mag-scroll down, hanapin ang option na Change of Address. Pagkatapos doon ay click Change of Address. Pag na-click mo na to, this will take you to the USCIS address change process. Paalala, ang tutorial na ito ay particular na nagpapakita ng proseso para sa isang taong nakakuha na ng kanilang green card at wala ng pending case sa USCIS. Step 3. Verify name and date of birth. Sa page na ito, maaaring ipakita ng USCIS ang personal information katulad ng pangalan at petsa ng kapanganakan. I-check itong mabuti. Siguraduhin ang information ay pagmamay-ari ng taong ina-update mo ang address. Kung tama lahat, i-click ang next. Paalala, kung may maling information, huwag basta magpatuloy. Siguraduhin tama at accurate ang lahat ng information na inyong isusumit. Step 4. Enter your new address. Ngayon, sa page na ito, ilalagay na natin ang bagong address. I-enter ang inyong kasalukuyang street address, apartment o unit number kung naaangkops ito, city, state, and zip code. Siguraduhin tamang spelling ng lahat ng information. Ngayon, may makikita kayo diyan o mababasa na ibig sabihin ay kung tatanungin ng USCIS kung ang inyong mailing address ay pareho sa inyong physical address, sagutin ito na ayon sa inyong actual na sitwasyon. Kung magkaiba ay no. Kung magkapareho lang, ang sagot nito ay yes. Step 5. Case number, A number, or receipt number. Sa page na ito ay medyo nakakalito. Maaaring makakita ka ng field para sa informasyon tulad ng case number, A number, receipt number. Narito ang mahalagang dapat mong maintindihan. Kung ikaw ay green card holder na natanggap ng inyong green card at wala ka ng pending USCIS application, petition o request, huwag isipin na kailangan mong ilagay ang dati mong I-485 receipt number dahil lamang nasa records mo pa rin ang number na iyon. Ang dati mong I-485 case ay napagdesisyonan na. Ang pinakamahalaga ay matukoy ng tama kung mayroon ka bang actual na pending USCIS case. Kung wala kang pending case, ang address update ay isinusumite upang ipaalam sa USCIS ang inyong kasalukuyang address. Para sa tutorial natin ngayon, wala naman tayong pending case, so kailangan baguhin, i-click mo lang ang next. Step 6. Review your information. Bago mo i-submit, ay i-review mo muna ng maayos ang lahat ng information. I-check mo ang mga sumusunod kung tama ba ang pangalan, petsa ng kapanganakan, dating address, o tama kung hinihingi bagong address, apartment o unit number, city, state, at zip code kung tama ba lahat. Napakahalaga nito. Huwag magmadali sa page na ito. Kung may makita kang mali, itama mo na bago mo pa i-submit. Step 7. Submit. Kapag nasiguro mong tama na ang lahat, isubmit mo na ang inyong address
change. Pagkatapos mag-submit, hanapin ang confirmation. Mag-screenshot o i-save ang confirmation para sa inyong records. Nire-recommenda kung itago ito kasama ang inyong iba pang immigration documents. Sa ganitong paraan, meron kang proof o katibayan na isusumiti mo sa inyong change address. Paano kung mahigit 10 araw nang nakalipas mula nang lumipat ka ng address? Ang payo ko ay huwag mong gawing dahilan iyon para mas lalo pang ipagpaliban ng pag-update ng inyong address. Sa pangkalahatan, hinihiling ng USCIS sa karamihan ng mga non-citizen na i-report ang pagbabago ng kanilang address sa loob ng 10 araw mula nang lumipat, ngunit may ilang exceptions. Kung lumampas na 10 araw at hindi mo pa na-i-update, ang praktikal na gawin na i-submit ang address change sa lalong madaling panahon. Huwag na hintayin na lumipat ka ulit. I-update ang inyong address ngayon. Paalala, ang pagpapalit ng address sa USPS ay hindi automatikong nag-a-update ng inyong address sa USCIS. Kaya huwag isipin na sapat na ang pagpo-forward ng inyong mail. Siguraduhin maayos mong i-report ang pagbabago ng inyong address sa USCIS. At palaging gamitin ang official USCIS website kapag nagsusumite ng immigration information. Yun po yung step-by-step guide kung paano mag-change ng address. Kung ikaw ay green card holder na lumipat sa bagong address, sana ay nakatulong ang tutorial na ito para sa mas maging madali at malinaw para sa inyong proseso ng pag-update ng address sa USCIS. Bago kayo umalis, kung nakatulong sa inyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-on ang notification bell para hindi nyo ma-miss ang mga susunod kong videos tungkol sa US visa updates, immigration tips at iba pang helpful information para sa mga dumadaan sa US visa process. At kung naghahanap kayo ng iba pang helpful visa videos, tingnan nyo ang iba pang mga videos dito sa channel ko. Marami pa akong tips at guides na maaaring makatulong sa inyong pag-unawa sa proseso at paghahanda sa inyong pagpunta sa United States. Kung may mga tanong kayo tungkol sa inyong visa journey, feel free na mag-iwan ng comments sa ibaba. Masaya akong mabasa ang inyong mga tanong at baka ang tanong ninyo ay makatulong din sa ibang taong dumadaan sa parehong proseso. Maraming salamat sa panonood at tandaan ninyo maging informed, maging prepared at huwag mawala ng pag-asa. Magkita-kita tayo sa susunod kong video. Thank you and God bless.